Dahil sa pagkakatrain ni Luka sa Lakers, narito ang mga posibleng paraan kung paano magkakasundo sa opensa ang tambalang Luka at Lebron. Sa kasaysayan ng modernong basketball, walang ibang manlalaro ang may kasing bigat ng workload ni LeBron James. Mula 2011 hanggang 2018, naglaro siya ng 168 playoff games, katumbas ng mahigit 2 buong regular season. Kaya napakalaki na ng tinakbo ng kanyang katawan. Kahit nasa edad 40 na, nagtatala pa rin siya ng 85 touches per game, pang-10 sa NBA. Sa pagdating ni Luka Doncic na nagtatala ng 90 touches per game sa nakalipas na 5 season, mababawasan na ang bigat ng responsibilidad ni Lebron bilang primary ball handler. Kahit pa may issue sa laro at ugali si Doncic sa Dallas Mavericks, nananatili siyang elite finisher. Patunay dito ang kanyang 60% shooting accuracy ngayong season, ang pinakamataas sa NBA para sa mga manlalarong may hindi bababa sa 300 drives. Ngayong season, ika-4 si Lebron sa pinakamabagal na gumalaw sa buong liga, na may average na 3.67 miles per hour sa court. Si Doncic naman ay bahagyang mas mabilis sa 3.75 miles per hour. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng Luka Doncic ay makakatulong ng malaki sa pagbawas ng load ni Lebron. Sunod dito ay ang kanilang pick and roll plays. Kahit pa nasa 35% lang ang career 3-point shooting ni Doncic na medyo mababa sa league average, hindi siya pwedeng iwanang bukas sa labas. Dahil dito, inaasahan siyang maging epektibo sa pick and roll plays bilang ball handler o screener kasama si Lebron. Sa ngayon, ang Lakers ang may pinakamataas na free throw rate sa liga. At mas lalo pa itong mapapakinabangan dahil si Doncic ay isa sa mga pinakamagaling humatak ng foul. Isa pa sa mga posibleng paraan ay mas magiging epektibo si Austin Reaves. Isa sa mga pinakamalaking makikinabang sa pagdating ni Luka ay si Austin Reaves. Ngayong season, meron siyang mahigit 5 minutong ball possession kada laro, mas mataas ng halos 25% mula sa nakaraang season. Mula nang ipadala ng Lakers si D'Angelo Russell sa Brooklyn, mas lumaki ang papel ni Reaves bilang playmaker. Bagamat gumaganda ang kanyang overall stats, bumaba naman ang kanyang efficiency. Sa mga sitwasyong ito, tumitira si Reaves ng 39% mula sa 3-point line kumpara sa 35% lang sa pull-up jumpers na siya mismo ang gumagawa. Dahil si Doncic ang magiging primary playmaker, asahan na mas makakakuha si Reaves ng mas maraming open shots na magpapaangat sa kanyang efficiency. Samantala, kahit promising ang offensive potential ng Lakers, hindi ganun kadaling makita kung paano sila magiging solid sa depensa ngayong wala na si Anthony Davis sa backline. Si Davis ay isang perennial defensive player of the year candidate na naglilimita sa kalaban sa 45.6% shooting sa layup at sa dunks. Bukod dito, si Luka Doncic ay hindi rin kilala sa depensa. Ayon sa Second Spectrum, siya ang may pinakamataas na blow-by rate sa liga sa nakalipas na 2 season. 44% ng mga ball handlers ang nakakadan sa kanya nang walang kahirap-hirap. Noong NBA Finals, kahit pa umaapoy si Luka sa opensa, nagamit ng Boston Celtics ang kahinaan niya sa depensa upang mapilitang mag-rotate ang depensa ng Dallas. Alam din ito ng Lakers, kaya asahan natin na maghahanap sila ng defensive reinforcement. Sa ngayon, si Jackson Hayes lang ang tanging natural center sa kanilang roster, kaya siguradong maghahanap ang Lakers ng defensive help bago ang trade deadline o sa buyout market. Ang Lakers ay may pinakamahirap na natitirang schedule ngayong season, kaya tiyak na mapupunta sa matinding pagsubok ang kanilang depensa. Isang matinding stretch ng kanilang schedule ay sa March, kung saan makakaharap nila ang Milwaukee Bucks, Denver Nuggets, Phoenix Suns at San Antonio Spurs. Sa mga larong ito, haharapin nila ang ilan sa pinakamalalakas at pinaka-efficient na offensive teams sa liga. Ang pagkuha kay Doncic ay isang malaking pagbabago sa identity ng buong team. Posibleng matagal ang adjustment bago ito gumana ng maayos sa magkabilang dulo ng court. Gayunpaman, ang long-term upside ng deal na ito
ay sapat na dahilan upang hindi ito pagdudahan. Kahit pa hindi agad mag-click ang Lakers ngayong season, ang tambalang Lebron-Luka ay may potensyal na maging isa sa pinakamapanganib sa liga sa mga darating na taon. James gets it right back. James fouled. It goes and one.